Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWPL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Pilipino ako, sa puso't diwa. Ang buhay ko sa bayan ay itataya. Pilipinas na aking bansa. Ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. Ikaw ang tahanan ng aking Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay ikapitong araw sa buwan ng Nobyembre taong kasalukuyan. Isang oras na noon po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, headed by the author itself, the DONPD Police Colonel Benliner Capili, in partnership with Northern Police District and Eastern Police District. Siyempre, I would like to congratulate all our authorities, no? Sa katatapos po lamang na naundas, no? May ilan mang mga insidenteng nangyari, pero generally, napangalagaan po ng ang kaligtasan at kapayapaan ng paggunita natin ng Todos los Santos. Muli tayo po ay magbubukas ng ating programa sa pamamagitan po ng Bible verse mula po sa Bless Our Cups. Isang magandang tanghali po sa ating lahat. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ang nais ko pong ibahagi ngayong araw na to ay natatagpuan po natin sa Book of Jeremiah, chapter 1, verse 5. Sabi po dito, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I sanctified you. I ordained you as a prophet to the nations. So dito po, pinakita po sa atin ng Lord na bago pa po pala tayo isinilang sa mundong ito, tayo ay mayroon ng kanya-kanyang destinasyon o pagkakatawag. Katulad po ni Jeremiah, nung nangusap po sa kanya ang Panginoon, tinawag siya bilang isang propeta ng kanang bansang Israel, sumagot po siya, sabi niya, how come ako isang batang bata? Pero kahit po ganun ka man, meron siyang tinatawag na nagre-resist siya, hindi niya po nagawang tanggihan ng ating Panginoon. Sumunod po siya. Dito po ay nagkaroon po siya ng tinatawag na meron siyang pag-ibig na sumunod sa Diyos at meron siyang willing to sacrifice para po yung mga kung ano yung meron tayo ngayong kinakaharap sa buhay natin. Pulis ka man, doktor ka man, attorney ka man, o anumang klaseng pagkakatawag. Yun po ay ibig sabihin, destiny po na ibinigay ng Diyos sa atin yan. Pero kung dalawang bagay na nais kong ituro ang ating Panginoong Diyos sa ating araw na to. Una po, bakit si Jeremiah? Sa dami naman ng tao sa panahon na yon, bakit si Jeremiah? Ang sabi po kasi, sa nabanggit po dito sa Bible, si Jeremiah po ay meron po siya tinatawag na a heart of obedience.
So kapag isang tao sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, meron po tayong tinatawag na favor of God o yung tinatawag na you are favored by God. Kapag po pag po sinabing favor by God, ibig pong sabihin tayo ay blessed. Kaya pa pala sa pagsunod natin sa pagkakatawag sa atin o pag sumusunod tayo sa kalooban ng ating Panginoon, pinagpala ka ng lubos. Sabi nga, ano man ang galaw ng kaaway sa buhay mo, kung yan ang destiny na mo, pagpapalain ka, darating ang panahon, isa ka lang na mababang katungkulan mo sa kapulisan. Pag tinawag ka ng Diyos bilang general in the future, it will come to pass po. And then, pangalawa po, kapag po tayo ay sumusunod sa Panginoon, binibigyan niya po tayo ng double portions of wisdom and anointing. So, si Jeremiah po, during po nung siya ay isang propeta sa kanyang bayan, siya po pa ay talagang binigyan ng Diyos ng wisdom. Kahit bata siya, lahat po ng mga tao sa Israel, yung mga matatanda, nagkakaroon po ng respeto sa kanya. So pangalawa po, na bakit si Jeremiah ang tinawag o pinili ng ating Panginoon? Kasi he is brave enough to take the responsibility. Ibig sabihin po, kung yung mga profession na pinili natin o yung mga tinatahak natin sa panahon natin ngayon, meron pala tayong tapang na yung mga responsibilities ay inatang sa atin ng Panginoon, yun pala ay ibig sabihin, unang-una, mahal natin yung ating ginagawa. Pangalawa po, meron tayong compassionate sa ating kapwa at sa ating bayan. Yun po yun. Para po yan yung mga propesiya sa Bible, sa Book of Isaiah, sa Book of Ezekiel. Si Jesus Christ po, siya po ay Diyos na nagkatawang tao, na sinakripisya po niyo po yung kanyang sarili o yung buhay niya para sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na kaligtasan o buhay na walang hanggan. Okay, kung kayo po ngayon ay humaharap sa mga pagsubok, humaharap po tayo sa mga problema, o meron tayong yung ibang tao po humaharap ng depression dahil mga balita na hindi natin kayang tanggapin sa mga pamilya natin. Meron, sabi nga, ito yung destiny mo, ito po yung encouragement sa atin ng ating Panginoon. Mababasa pa rin po natin ito sa Book of Jeremiah 29:11, sabi niya, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you future and hope. Then you will call upon me, go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me, when you search for me with all your heart. So yun lang po pala yun. Kung ikaw man po ay tinawag ng Diyos na maglingkod sa ating gobyerno at meron ka mga pagsubok na dinadaanan, talaga pong dinala ka ng Diyos para dyan. Pero ito ang sabi ng Lord, lumuhod ka, manalangin, hanapin mo siya ng buong puso at kaluluwa. Ang plano niya sa'yo ay napakaganda. Ito, tayo ay lumuko at manalangin. Nakilaman, salamat po sa pagkakatawag mo sa amin. Salamat sa salita mo na tunay nga po dito pa lang pala sa aming mga sinapupunan ng aming mga ina. Nitag mo na po kami, pinlano mo kami, sinadya mo Panginoon na yung aming mga tinatahak na landasin sa mga araw na to, sa mga oras na to, ay pinlano mo pa po, hindi pa nabubuo ang mundong ito, Ama. Kaya Lord, sa mga kapulisan, sa mga anak mo, Panginoon, sa mga pinirang mo, sa mga pinili mo, Ama, sa oras na to, dalayan ko, Panginoon, sila'y patuloy mong palakasin at pagtatagin. Bigyan mo sila patuloy ng apoy na nag-aalap na papaglingkuran ang bayang ito ayon sa iyong dakilang kalooban. Gayon din po, Panginoon, hiniling ko rin ang aming basang Pilipinas, ang aming presidente, patuloy mong palakasin, patuloy mong bigyan, Panginoon, ng pusong tapat at dalisay, Panginoon, na hindi po siya, Panginoon, yung kaaway ay magagapi basta-basta upang aming ekonomiya, Panginoon, ng bayan ito ay patuloy na tumatag ang mambayan. Lord, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan na nag-iisang anak na si Jesus. Amen. Salamat po. Okay, yan po ang ating Pastora Ami King ng Bless Our Cups. We have 10 minutes after 12 o'clock. Tulad ng binanggit ko kanina, no? Magandang umaga po kay Ma'am Kat Kapili. At syempre sa aking pilot kay Corporal Robin Barameda. Congratulations ulit, no?
sa ating mga kapulisan, sa lahat ng otoridad, ng nangalaga, sa mga NGOs, at, sa lahat-lahat po, no? Maaari niyo po kaming mapakinggan sa inyong radyo, Talapihitan, DWBL 1242 kHz AM band, at sa FB, DWBL live streaming Lingkod ng Bayan, at sa YouTube po. Siyempre, pabatiin ko muna yung aking co-anchor. Kasama ko ngayon, mamaya po napakapalad natin para po sa ating mga listeners, viewers, na may concern regarding the retirements and benefits po ng ating mga kapulisan. Mapalad po tayo, makakadaupang palad natin ang butihing acting director ng PNP Retirement and Benefit Administration Service. Unahan ko na, partner. Okay, pabatiin natin ang aking very charming. Yun na naman siya, nagsimula naman siya ng kangingiti. Si Police Major Darius Agmalio, PIO ng EPD. Thank you, ma'am. Isa pong pagpupuri mula po sa ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Binabati ko na rin po ang ating Chief PNP, walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda Jr., sa ating Regional Director ng NCRPO, Police Brigadier General Jose Mencio Nartatis Jr., sir. Sa ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asweta. Ang ating command group, walang iba kung sina Police Colonel Oscar Asildo, ating DDDA, Police Colonel Leonardo Luna, ating DDDO, at ang ating CDDS, Police Colonel Jonathan Calixto. Ganon din po ang ating District Director ng Northern Police District. Siyempre. Opo, magandang hapon po. General Rizalito Gapas, NPD. and of course, ang ating, kunin ko na rin pagpapasalamat dito, ma'am, na nabigyan na ako ng pagkakataon muli. Ang ating DDDO ng Northern Police Colonel Binlaynar Kapili. Sir, magandang hapon po. Okay, thank you very much sa Marian Pilgrimage, no? Thanks po sa souvenir from Miss Aida and Mayo. Maraming salamat po. Partner, galing pa sa saan ba yun, yung Marian Pilgrimage. Napaka-blessed nung mga pinadala sa akin, including holy water. Wow. Thank you din kay Chief LTO Quezon City District Chief si Sir Bernie Dilangalen, no? Kay Junjun din ng LTO Morong, kay Dante and Nelia Hipol, kay Dr. and Dr. Reynaldo and Telma Pilar ng Pilar Medical Maternity Clinic, kay Attorney Eric Valero, kay Attorney Bob Peg, at kay Lieutenant Colonel Renato Engcot at kay Sir Joel Bolan. 14 na minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Maya-maya po lamang atin pong ipi-play ang AVP ng atin pong guest. Alam mo, partner, nabanggit ko kanina, no, dalawang magkasunod na naglalakihang event yung nangyari, no? Una ay itong eleksyon wherein parang as late as this time, it's already November 7, ano? Opo. May mga parang election-related pa wherein may mga nangyayaring karahasan na kung saan ay sana matapos na, no? Sabi nga nila, naniniwala ka ba, partner, no? Yung lahat nangyayari is God's will. Opo. Kung doon tayo pupunta, siguro each and every one of us ay mapayapang matatanggap kung ano man yung resulta or kinahinatnan ng mga nangyaring eleksyon, ano? Kasi imagine yung isang barangay somewhere in Pasay, no? Kahapon lamang nangyari. Sabi nga natin, ilagay na lang po natin doon sa punto na ang lahat ng nangyayari ay will ni Lord. So whoever na itinalaga doon, sabi nga expected yon ni Lord to serve. So probably it's also the Lord God, Yes, no? yes. Yung ay makakakita kung sincero, tao sa puso ang ating mga public servants.
So this time, ay, nakalimutan ko nga pala. Atin muna pong tanggapin ang pag-uulat. Mula po sa bulwagang pambalitaan ng Northern Police District at ng Eastern Police District. Okay, mula po kay Patrolwoman Glazel ng Northern Police District. Sa tuloy-tuloy na random drug test inspection na isinasagawa ng Northern Police District, ito ay isang mahalagang bahagi para sa ating mga kapulisan sa pagpapanatili ng progreso ng internal cleansing program ng Philippine National Police. Ipinagmamalaki naming iulat na ang lahat ng mga tauhan sa loob ng Northern Police District ay patuloy na nagdegatibo sa pagsusuri para sa droga. Ang malinis na resulta sa ng pagsusuri sa droga ay nagbibigay sa amin ng kumpiyansa na kami ay naninirahan sa isang kapaligirang walang droga at muling nagpapatibay sa aming dedikasyon. Nasamsam ang mahigit 380,000 pisong halaga ng shabu sa bypass operation ng pulis na botas. Sa ikinasang operasyon ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit sa Matambaka Street, Barangay NBBS, Dagat-Dagatan, ang timbre ng kosher buyer ay naging hudyat na positibo ang kanilang naging transaksyon at mabilis na na-corner ng mga operatiba ang mga suspect kung saan tumambad ang mga pakete ng illegal na droga. Na-recover ang pakete ng shabu. Na-recover ang mga pakete ng shabu na nagsilbing subject of sale ng transaksyon habang kumpiskado. Ang dalawa pang pakete ng hinihinalang shabu na may sumatotal na timbang ay nasa 56 grams. Ang mga suspect ay kinilala bilang sina alias Marlon, 29 na taong gulang, ay kabilang sa listahan ng Top 10 Regional Priority Database on Illegal Drugs at alias JR na 37 taong gulang. Kasalukuyang nakakulong ang mga suspect sa himpilan ng pulisya ng Navotas habang hinihahanda ang kaso sa paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Lubos ang determinasyon ng mga kapulisan ng NPD na panatilihing maayos at payapa ang buong komunidad para sa anumang uri ng kriminalidad. At yan po mga balita mula sa Team NPD. Kaagapay mo, Patrolwoman Glazel Esperanza. Okay, maraming salamat kay Patrolwoman Glazel Esperanza. Mula naman po sa Eastern Police District, Patrolwoman Jenny May Dolor. Umaga pa lamang ay dagsana ang mga tao sa mga sementeryo na nasasakupan ng Eastern Police District noong nagdaang undas bilang pag-alala nila sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Naging matagumpay ang isinagawang seguridad ng Eastern Police District sa ligtas undas dahil ilang araw pa lamang bago sumapit ang araw ng mga kaluluwa ay nagpakalat na ng kapulisan sa mga sementeryo ng Pasig, Mandaluyong, Marikina at San Juan na kung saan may mga nailatag ng Police Assistance Desk para magbantay at magbigay seguridad. Kaliwat kanan inspeksyon ang ginawa ng Red Team at opisyales ng EPD upang masigurado ang pagiging alerto at handa ng mga nakatalagang pulis sa bawat sementeryo. Bagamat mahigpit ang ginawang seguridad ng mga pulis ng EPD mula sa pagpasok ng mga tao sa loob ng sementeryo hanggang sa kanilang paglabas upang matiyak ang isang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng undas, ay ilan naman sa mga kababayan natin ang natuwa sa pagbabantay ng ating mga kapulisan. Higit sa ano paman, ay ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaligtasan ng bawat isa. Kaya naman ang EPD ay maglilingkod ng tapat at maayos sa bayan para mapanatili ang kaayusan at katahimikan sa pamayanan. Dumako naman tayo sa mga naging operasyon ng EPD. Mahigit kalahating milyong halaga ng shabu nasabat sa bypass operation ng Marikina PNP. Suspect arestado sa ikinasang bypass operation ng mga tauhan ng Marikina City Police Station. Drug Enforcement Unit. Kulungan ang kinabagsakan ng drug suspect na ito matapos mahulog sa pain ng mga operatiba sa Barangay Tumana, Marikina City. Target ng operasyon si alias Binla at mga kasamahan nito.
Ngunit ang naabutan ng mga operatiba sa lugar ay ang kasamahan nitong si alias Igme na siyang nabilhan ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu ng operatiba na nagpanggap na buyer. Sa nasabing operasyon, nasamsam ng mga operatiba mula sa suspect ang 13 pieces heat-sealed sa transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tinatayang may timbang na mahigit kumulang 80 grams na nagkakahalaga ng 544,000 pesos, isang black pouch at isang 500 peso bill na ginamit bilang bypass money. Sa kasalukuyan na sa kustodiya na ng Marikina PNP Custodial Facility ang suspect upang harapin ang kanyang kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At ang mga nakumpiskang ebidensya ay nasa kustodiya na ng EPD Forensic Unit para sa kaukulang disposisyon at eksaminasyon. Samantala, patuloy ang pagtugis ng mga kapulisan sa iba pa nitong mga kasamahan para matuldukan na ang mga iligal nilang mga gawain. At yan po ang mga naging kaganapan dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny Dolor. Okay, we have 21 minutes after 12 o'clock. Maraming salamat kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Belated happy birthday pala kay Attorney Bob Baig, ang Executive Director ng LTFRB. Gayun din kay Ma'am Sing ng National Police Clearance, dyan po sa Kamkrang. So this time, we are going to play the ABP of the PNP Retirement and Benefit Administration Service. The acting director of the PNP Retirement and Benefits Administration Service was born on November 30, 1970 at Prieto Diaz, Sorsogon, a champion in balancing family and career. He is a loyal husband to his wife Rose Vicky Oy Dizon and a good father to his daughters Mia, Samantha Andrea, and Claire. He is a proud member of the Philippine National Police Academy Sandigan Class of 1994. He also holds 2 master's degree, Master in Criminology at University of La Salette and Master in Public Administration at Jose Rizal University. A multi-awarded officer, he is a recipient of numerous medals, awards, letter of commendations, and plaques of recognition from the PNP, local government units, and other organizations. He was adjudged as Pro 8 Best Senior PCO for Administration and received a meritorious promotion award for leading a troop and successfully defended Malacañang Palace during EDSA 2. He is a well-rounded police officer with various assignments from local, provincial, regional, and national level, involving administrative and operational functions, distinctive of which are PNP Aviation Security Group Director, Senior Executive Assistant to the Chief PNP, Police Regional Office 1 Chief Regional Staff and Deputy Regional Director for Operations, Police Regional Office 8 Chief Regional Personnel and Records Management Division, Directorate for Integrated Police Operations Southern Luzon Chief Administrative and Resource Management Division, and Special Action Force Chief Financial Management Division, among others. In August 2022, he was appointed as District Director of the Manila Police District, a turning point for law enforcement and community engagement in the country's capital. Through his visionary leadership and innovative approach, he established a remarkable legacy characterized by his APD policing strategy. His brand as the Game Changer General wielded even more as he held various significant programs and projects, showcasing transformation for the Manila Police District as beacon of safety and empowered community. He has a handful trainings, local and abroad, to name few of his specialized trainings: Controllership Officer's Course, Police Intelligence Officer's Course, Urban Counter-Revolutionary Warfare Course or known as SureShock, VIP Security and Protection Course, Executive Motorcycle and Motorcycle Riding Course, Special Action Force Operation Course or Commando, Airborne Basic Course, and Scuba Diving Course.
He also completed Public Safety Officer Senior Executive Course, Public Safety Officers Advanced Course, Public Safety Officers Basic Course, and his international training on Supervisory Criminal Investigation course held in Thailand. He is one of the members of the Close Protection Unit of the United Nations Peacekeeping in Kosovo in 2005 to 2006. A true-blooded public servant, he played significant roles for the country, such as placing himself in the ring of fire after several encounters with the Abu Sayyaf group during his assignment in Mindanao, and helped in peace negotiations through ISO activities in Mindanao and Negros Islands. He also authored the Project APD, an acronym for Approachable, Presentable, and Dependable of the PNP Aviation Security Group, a project that aims to simplify activities based on the three prongs that will serve as a guiding principle to all PNP Aviation Security Group and Manila Police District personnel. Ladies and gentlemen, please welcome the Acting Director of the PNP Retirement and Benefits Administration Service, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Okay, inyo pong napanood ang ABP ng aming guest. Approachable, presentable, dependable, the game changer, none other than the Acting Director of PNP Retirement and Benefits Administration Service, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Magandang tanghali sa inyo, sir. With me is my co-anchor, Major Agmaliw. Sir, miss you! Hi ma'am, magandang tanghali din po sa inyo ni Major Dar Magmaliw at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin sa araw na ito. Lalong-lalo We miss na you, sa sir. lingkod We ng bayan miss you. po. We miss you, the game changer. Yes, ma'am. The feeling is mutual, ma'am. Okay, syempre no, may sudden change doon sa work atmosphere ni Sir, ano? Sabi nga as the game changer, parang he stayed mostly sa labas, monitoring all, securing everyone. Sabi nga the game changer and the action man na rin. Siguro this time, nais muna po nating alamin bilang the acting director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service. Kumustahin natin ang mission and vision statement ng PRBS. At syempre, no, mamaya partner, alamin natin. For sure, ang dami-daming magagandang programa ni General Dizon. Sir, please go ahead. Hi ma'am, unang-una po, nagkaroon po tayo ng konting adjustment kasi from operation, naging administrative job naman po ang pinagkaloob sa atin. So, bilang dating regional personnel and management, records management division chief sa PRO8 at nag-chief ng regional staff din po tayo. Kaya yung knowledge po doon sa mga napagdaanan natin ng mga offices at units ay nandito na rin po, ina-apply na rin natin dito sa PRBS. Parang naikutan na rin lahat ni General, ano? Syempre, miss na miss ka na namin. Our author, the DDDO-NPD, Police Colonel Benliner Capili. Syempre, nais po namin magpasalamat muna sa pagbibigay niyo muli sa amin ng pagkakataon na kayo po ay muling makadaupang palad. Partner, kanina kinumusta ko kay Sir. Sabi nga, hindi na pala bago, no? Yung biglang from, sabi nga, puro aksyon ay nandito ngayon si Sir sa tuman itong retirement and benefits administration, wherein alam mo ba napakalaki ng puso ni Sir sa mamamayan, lalo higit sa ating mga kapulisan. So lalo siyang kailangan ngayon dahil mapapangalagaan din yung yung ating mga retirado at mga benepisyo. So this time ang aalamin ko muna, partner, sabi ko mamaya kumustahin mo kay Sir, ano? Pero meanwhile, ang nais natin kumustahin kay Sir, since you took your office
as the acting director of PRBS, sir, meron po ba kayong mga ilang pagbabago o mga dinagdag pa na lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng PRBS? Actually po ma'am, nakalatag na po yung mga programa, mga programs ang mga plano ng ating opisina, at ito po ma'am ay sinisigurado na lang po natin na ma-implement ng maayos, kasi yung human factor pa rin po ang dapat bantayan dito ma'am, na we will make sure na yung mga tao natin ay ginagawa nila ng wasto, ginagawa nila ng maayos yung kanilang serbisyo, dahil ito pong opisina na ito ay show window, at ito po ang ultimong opisina ng ating mga pulis na naglingkod sa ating bayan. So kung babalikan natin yung pinaghirapan nila sa serbisyo, na 24/7 silang naglingkod, na palayo sila sa kanilang mga pamilya, ngayon naman po ito ang pagkakataon na bigyan sila ng maayos na serbisyo. Yung hindi na sila mahirapan sa kanilang mga papeles, yung hindi na sila mahirapan sa pag-renew ng kanilang mga dokumento, na kung saan dapat yung mga tauhan natin ang mga ngalaga sa kanila, na maasikaso, maagapan yung mga dapat nilang i-prepare na documents, at matanggap nila ng tuloy-tuloy, ng maayos yung kanilang mga benepisyo. Kasi ma'am, hindi lang po yung mga retirees ang lilingkuran natin dito, pati na po yung kanyang mga pamilya, yung mga beneficiaries ng mga yung mga nating retirees. So yun po ang sensitivity ng opisina na ito, na alagaan yung kapakanan nitong mga naglingkod na sa ating bayan. So dapat wag silang pahirapan, wag na silang i-stress, at hayaan na mag-enjoy sila ng kanilang benepisyo po galing sa gobyerno po ma'am. Okay, partner, medyo mamaya may malawak akong tatanungin kay sir, kasi I heard the words, no, yung alagaan yung mga beneficiaries ng mga retirees, no, pero mamaya yan, partner, and I suppose meron ka itatanong kay General. Go ahead. Yes sir, Police Major Darius Agmali po ang for ni Ma'am Flory. Sir, na-amaze lang po ako sa inyo sir, yung background nyo kanina sir. Paano ba maging game changer general sir? Paano ba? Na-amaze ako dito sir. Sir na ano? Paano magiging Major Dar, siguro yung pag lilingkod natin ng ibayo, yung galing sa puso, ina-avail natin yung sarili natin sa lahat ng oras. Yung natatawagan tayo kahit this oras o kaya weekends. Yung accessible tayo sa ating mga superiors, sa ating mga constituents, at sa lahat ng may nais hingiin na tulong sa atin. Yun po ang mga binibigay natin na serbisyo sa ating paglilingkod dito sa PNP. Wow. Tulad ng ating DDD o NPD, yung tatak mapagmalasakit. General Dizon is I really monitored, no, na yung pagiging official niya. Talagang ano siya, no, one call ahead, one text ahead, ganun siya ka-accessible. So talagang ang inalam mo muna kay General yung kanyang sikreto paano maging game changer, ano? Pero this time, nais natin kumustahin po, Director, yung programa ng PRBS, kung ito po ba ay tuloy-tuloy pa na isinasagawa. Ito pong na binibigyan ng active personal body ang mga pensioner, sir. Totoo ma'am, Ma'am Flory, ongoing pa rin po yun. Pulis ko, sagot ko, nandyan po yung body system na kung saan yung mga aktibong pulis natin, may kanya-kanya silang minomonitor at inaalagaan na retirees natin. Very effective po yun ma'am, lalong-lalo na sa pagtingin din po ng kanilang kalagayan, pati po yung kalusugan nila. Sinisiguro natin na nasa maayos silang kalagayan.
isa sa concern natin kasi dito, partner, ano, so pulis ko, active personnel, pulis ko, sagot ko. Ibig sabihin po nito ay yung pong pensioner natin, ano, kasi hindi naman lahat ng pensioner ay kaya pa, no, na magproseso ng mga papeles. Up to the point po ba na itong budding police ng isang pensionado ay yung lahat ng process patungkol sa kanyang receivables and benefits ay hinahandle ito ng budding police nila? Opo, ma'am. Yung body niya, yung active police body, active personnel body niya, siya po ang nagmo-monitor at nagre-report kung ano po ang status ng ating pensioner. Pati po yung pag-account sa kanya, ma'am, dahil itong pensioner ko, sagot ko, naka-align po ito doon, ma'am, sa proyekto natin na PNP Pensioner Online Accounting System, PPOAS, na kung saan minomonitor natin kung nandyan pa yung ating mga retirees. Kasi 76,000 po, ma'am, ang pensioners natin sa kasalukuyan. So, yun po ang inaalagaan at binabantayan ng ating opisina po, ma'am. Alam mo, partner, napakalaking bagay nito, no, at napakaganda nitong programang ito, yung active personal body, kasi general, hindi po lingid sa ating kaalaman na minsan mapaglaro yung mga manloloko, no. There are instances na hindi na existing yung retiree, pero may nagre-receive pa rin ng kanilang pensyon. So with the presence of this active personal body ay mamomonitor talaga lalo higit ng kagawaran ng Philippine National Police. Partner? Yes sir, follow-up question na rin po. Sino lang po ba ang pwedeng pagsalinan, no, i-transfer yung retirement benefits kung ang pensioner po ay nawala na po, yung patay na po siya? Ang mga nasa una yung wife, yung nasa certificate of legal beneficiaries niya, yun ang pwede nating salina ng pension. So partner, sige, go ahead. Just in case sir na na binata sir yung yung namatay sir. Magulang po ba? Magulang. Kung sinong nilagay niya na beneficiary niya sa CLB, yun ang entitled, yun ang rightful na mag-claim. But there are instances, may restriction po ba, General, yung pagiging pensionada kung sakasakali ay yumaon na yung kanyang partner at naging pensionada? May restriction po ba ito na if the widow ay nag-asawa, ang pension po ba ay mapuputol o ito'y tuloy-tuloy o maaari itong i-report sa inyong tanggapan sakali? Yun po, ma'am, immediately pag na-prove natin na nag-engage siya, nag-contract siya ng marriage, at ay automatic po makakat yung kanyang pension, transfer of pension na napunta sa kanya. At may isa naman dyan, ma'am, na ikinukonsider tayo, pero hindi pa natin ito ini-implement sa ngayon, na kapag siguro dumating sa edad na 70 up na, siguro yung pag-aasawa niya, hindi na siguro yung pang ibang dahilan, kundi companionship na lang. So, for humanitarian consideration. Pero mama, again, this is not yet in effect. Pinag-aaralan pa. Isa sa ways forward natin na pwedeng i-suggest sa ating authorities, higher authorities. So, pinag-aaralan pa na baka naman yung age na yun ay sana nga lang, ako kasi anak din ako ng isang retirado at pensionado. Siguro isa rin sa itatanong natin, pero I doubt kasi there was an incident, General, siguro bata-bata pa ako when I handled one case na kung saan po ay yung pensionado ay hindi na nakatanggap
ito naman ay dun sa kabila, ano, hindi na nakatanggap, subalit ang nakatatanggap ay yung pong nag-fixer, ano. No. But when hinandle na po natin ito at nakita ang lahat ng mga butas sa ginawang kalokohan dito, ang nakakalungkot, General, nung pinangako na maibabalik ang nasabing pensyon. Pero kailangang ibalik nung nasabing pensyonado yung naibigay at naipensyon ng fixer. Paano po ba ang ruling if in case ang isang pensyonado ay nabiktima ng mga ganitong pagkakataon? Sa kasalukuyan, ma'am, may mga ganyang cases tayo at ongoing po yung legal proceeding dyan at siyempre mag-adjudicate yan, ma'am. Makikita natin kung anong liability ang mayroon ng isang pensyonado na babawian siya nung na-claim niya na yun dahil hindi pala siya entitled sa pension na yun, ma'am. Pero ang instant na action dyan, ma'am, ikinakat ka agad yung automatic na kinakat yung pension. Nang sa gayon, hindi na siya makaulit yan, ma'am. Oo, kaya lang, nakakalungkot. General, tignan mo si Major Agmali, oh. Tinuro sa akin yung birthday mo, November 30, kasi holiday na, Rizal Day pa. Talagang the game changer daw, no? Okay. Ngayon, nais natin kumustahin kay Sir, partner. Ikaw puro kakalokohan no? Tinuturo niya kasi yung birthday mo, Sir. Yes, ma'am. Marami tayo, ma'am, napapasaya tuwing birthday ko kasi mula mga nursery sa lahat ng eskwelahan, masaya po sila lahat pag birthday natin. So, interview namin kayo ulit sa birthday niyo. Sure, ma'am. Opo. Nandiyan lang. So, ano yung hindi, nais nating alamin, alam natin, General, with your presence, also with the presence of the previous director ng PRBS, everyone naman ay nais nilang mapagaang, no? Yung pagtatransaksyon ng ating mga retirees, ng mga beneficiaries. With the presence of mga computerized transactions po, General, nais po natin kumustahin, ang mga transaction po ba sa PRBS ngayon, sa ngayon ay dumaraan na rin sa mga online, using the yung ating mga computer, sir. Tama po yun, ma'am. May sinisimulan na ngayon na automated pension processing system. So kung saan online na nilang isasubmit yung kanilang mga documents at hindi na kailangan na pumunta dito sa Camp Crame or doon sa region. Bagkus kahit sa bahay, ma'am, i-entertain po yung kanilang application. So yun po, ma'am, mga ongoing at sinisimulan pa na project ngayon, ma'am. Partner, yung birthday ni Sir nakita mo. Go ahead. Sir. Sir, follow up ko lang din, sir. May nabanggit nyo kanina na mayroon kayong 76,000 na pensioner. Ang dami po nito. Sir, mayroon ba tayong mga strategy na ginagamit na mapadali yung monitoring sa kanila, sir? Maliban dito sa pensioner body. Yung online na yung PNP pensioner online accounting system, yun ang isa sa ina-account natin, ginagamit natin na pang-account. Pero ang pinaka-practical pa rin yung use of social media application. Yung kung may mention ko, ginagamit natin yung pag-picture sa kanila nung silang dalawa ng body niya through video, through Viber. Yun ang mga ginagamit natin sa kanila. And at the same time, yung local PNP, sila rin po ang pinapag-uusapan natin mag-monitor ng mga pensioner sa kanilang lugar. Director, nais lang namin muna iparating sa inyo from DDDO NPD. Congratulations to the snappy game changer, General Sir. Wala po kay DDDO, ang Northern Police District. Si Cadet Rod Roy. Kumusta din po, ma'am? Anong tawag, sir? Cadet Rod Roy.
Anyway, partner, yung nabanggit ko kanina, no, kasi si Sir, si General Dizon talagang from the outside, from the field, no, na talagang nakita natin how he developed many projects na naging malusog, pati kalusugan no, not only the security ng citizens, pati yung mga kalusugan din. So this time, hindi po lingid sa ating kaalaman na meron po tayong 5 focus agenda ng ating Chief PNP Director. Nais po natin kumustahin sa inyong tanggapan, paano po natin ito ay ina-adapt at ini-implement naman. Ma'am, yung 5 focus agenda ng ating mahal na GPNP, ina-apply po natin yan sa PRBS sa pamamagitan ng paggamit nga nitong ICT natin, yung moral and welfare ng mga tao natin, at yung pag-engage yung engagement sa community engagement, ma'am, ito na pong mga pensioners ang community natin, ma'am. So sila po ang stakeholders, ang beneficiary ng ating services, ma'am. So lahat po naka-align ang ating mga programs sa programa ng ating mahal na GPNP po, ma'am. Okay, congratulations pa rin from DDO. Si Director Police Brigadier General Dizon is one of the most and the finest MPDDD. Wow. Ano naman? Agree ako doon, partner. Agree ako doon. Hindi ko nakikitaan ng malungkot na ika nga na aura every time, no, sa mga activities pa lang ni Sir, talagang mai-inspire ka how active he is. And I suppose ngayon diyan sa PRBS, wherein he is the director, talagang i-apply niya yung lahat ng kanyang pinagkaabalahan at sikreto for being the finest general and the finest officer. Okay, we have 46 minutes after 12 o'clock, and this time ang nais nating kumustahin kay Sir, yung pong katulad, may isang insidente, no, na wag na nating banggitin yung kabuuan ng insidente. Magtatanong lang tayo kay General. Kapag po pala ang isang police director ay nakasuhan within the period of retirement, no? Tapos natatanggap niya pa yung kanyang pension, and kapag lumabas ang desisyon, automatically kinakat na po ito ang pension, so ibig sabihin, kahit na naireklamo ka, kapag ongoing yung kaso, but once the decision is lumabas, automatic nakakat yung pension, Tama po yun, Lord. So nais nating alamin kay Director yung ika nga, no, gaano po ba katagal maaaring maging pensionado unless, no, kasi parang death declares transfer of pension, di ba, General? Opo, ma'am. Oo. So at ito ay kakaiba tayo kasi sa abroad, parang sa abroad ay may anak na sumasalo, no? But dito sa atin, sir, query lang po, no? So from the wife, wala na pong ibang nagmamana pa ng pension if ever. Yes, ma'am. Lifetime po yun, ma'am. Hanggat buhay pa yung wife, sa kanya pa rin po yun, ma'am. Ayun. So if ever si wife mawala, wala na pong iba pa na pwedeng salihan. Tama po, ma'am. Tama. Okay. Partner, kanina kapangiti ng ngiti. Go ahead. Yes. Ang hirap. Hangang-hanga siya sa'yo, sir. Ang hirap mag-interview ng isang finest na officer, no? Sir, last na lang, sir, sa akin siguro, no? Ay, Yes, Major Dal. Sir, yung may best, sa ngayon, sir, sa pag-upo nyo sa PRBS, sir, mayroon ba tayong mga best practice na ginagawa dyan ngayon para malaman din natin? Oo, tsaka yung mga dinagdag niya, sir. Opo. Mga dinagdag niya pang programa dyan na lalo pang ikagaganda ng serbisyo ng PRBS. Yes po, ma'am. Sabi natin sa ating mga tauhan na
we are setting the example na papasok tayo ng maaga at uwi din tayo ng late. At kung may mga lagpas na sa takdang oras yung pag-submit ng mga folders, tanggapin pa rin po natin kasi yun po ay minsan nanggagaling pa sa malayong lugar at nagiging biktima ng traffic sa kalsada. Kasi yun po ang mga dapat nating i-consider. Pati yung lunch break, dapat tumatanggap tayo ng mga dokumento. So wala tayong tatanggihan, lalong-lalo na pag ito ay manggaling sa ating mga retirees at mga pensioners po natin, ma'am. Ang galing naman, ano. May isa pa akong general na nakadaupang palad, ano. Yun nga, yun namang nasa active service ang pinag-usapan namin noon. Yung awa din, ano, na nag-absent lang ang isang police just to process this document. Tapos unfortunately, inabot ng cut-off. And thank you very much sa inyo pong mga puso, no, General Dizon. So with those others na ika nga may mga puso at pang-unawa, no, lalo higit sa malalayo ang pinanggagalingan o kaya sa mga nag-absent pa to process, lalo na rin ang mga pamilya ng ika nga mga retirees o benepisyo ng mga yumao, no? Kasi syempre, oo nga, tumatanggap ka nga ng pensyon, but the mere fact na yumao na yung mahal mo sa buhay, masakit yun. Masakit din kung mapapahirapan pa, no? So, thank you very much with the presence of our officers like one, si General Dizon, ano? Ramdam niya yun. Wala nang cut-off, partner, o narinig mo, sabi ni Sir, walang cut-off, ha? Pag dumating ka daw, huwag ka naman dadating ng kulela. Sir, akala kasi ni Major Agmalio, hanggang 1 p.m. ka lang. Sir, you will be with us until 1:15. It's okay, ma'am. It's okay po. It's okay. My pleasure po, ma'am. Okay. Miss na miss ko kaya. Hindi, kasi ano po, talaga naman, ano, kahit yung page ni General kasi, pag na-monitor mo yung The Game Changer, ano, you will be inspired. Kasi punong-puno ito ng activities, punong-puno ito ng ano, para bang wala kang makikita ng dull moments. I was even touched when he left the the MPD, no. Nakita ko yung seremonya and I was touched, no. Ang hirap talaga pakawalan ng isang napakabuting opisyal. Ang hirap, lalo na siyempre sa mga pinagsilbihan niya doon. Although nasa mas maganda pa rin siyang ano, kaya lang ika nga iba like yung huli kaming nag-interview kay Sir when I asked him for his words, no, para doon sa kanyang kinalalagyan as the District Director of Manila Police District. I was touched by his message. But sabi ko nga kahapon, bakit kaya yung picture na nabigay sa akin parang malungkot? But eto na po, kasama natin ulit, nakangiti na po yung ating butihing General Dizon. So partner, ang aalamin natin kay Sir, katulad niyan, ano, doon pa rin tayo sa mga pensyonado, no? Doon pa rin tayo sa ika nga mga retirees natin, ano. Yung pong nais lang nating kumustahin with the presence of computerization, with the presence of ika nga, no, yung automated pension system. Hindi po ba nadidelay ang mga pension naman ng ating mga pensioners, Director? Ma'am Flor, halos sabay lang sila ng active personnel natin. Ang mga nagkakaroon lang ng delay, yung hindi na-account, ma'am. Then, may period po kasi sila, ma'am, na dapat mag-report, mag-pa-check ng kanilang attendance. Yun lang po, ma'am, ang nagiging cause ng delay. The rest, ma'am, halos mga nasa 90%, regular naman po nilang natatanggap yung kanilang mga pensions po, ma'am. Okay, curious lang, partner, about the thing na ano, no. Pag po pala general pensioner ka na, no. Halimbawa, pensioner, like pensioner yung retiree or pensioner yung asawa, para na rin po sa kabatiran ng ating mga kababayan. May period of time po ba sila talaga to report on what account po na kailangang mag-report sila? Is it to update their records or what, sir? Yes, ma'am. Ma'am Flor, quarterly lang naman po sila nire-require mag-update po, ma'am. So yung pensioner ko sagot ko program,
yun po ang papacilitate po nito. So kahit natatransfer na po yung pulis natin, may magpapalit sa kanya bilang kabady, yung body ng pensioner po natin, ma'am. Okay. How about yung pong partner, di ka kumikibo dyan, ha? How about po yung syempre, per individual pensioner, there are instances, partner, kasi na meron silang inaantasang SPA, How strict is the office entertaining or allowing these SPAs to represent the pensioner general? Ma'am, ang SPA, very seldom lang po yan, ma'am. Kasi the rest naman ay able pa naman mag-submit at hindi naman po sila nire-require na halos na pumunta dito ng personal. Just to see them and just to prove that they are still okay, they are alive, then ino-honor po yun, ma'am, kahit by mail or by video or by voice message po, ma'am. Okay, yung active personal body, yung pulis ko, sagot ko, is this implemented nationwide, Director? Yes po, ma'am. Lahat po ng police stations natin nationwide ay kabahagi ng pensioner ko, sagot ko po, ma'am. Okay, partner. Yes po. Again, sir, sa ating mga pensioner, sir, Nasiyasya ka kay sir, minsan kasi, sir, nung na-experience ko na rin yan, sir, yung maging body. Ay ang human factor na sinabi kasi, sir, ng may problema talaga diyan. Halimbawa, pinuntahan mo sa bahay, wala siya doon. Okay. Babalik-balikan mo siya para ma-verify mo talaga na still alive po yung pensioner po. Ang challenge lang po diyan, ma'am, is of course yung time, di ba? Yung pasensya, ganun po. Sir, tanong ko na rin, sir, gaano ba kahaba, sir, yung pag-claim ng mga benefits ng ating pensioner niya? Halimbawa, sir, nag-file ako ngayon ng Gaano kahaba yung period? period, sir, na magre-retire na ako, sir, optional. Pila tinanong. Gaano po kahaba, sir, yung na makuha ko yung sir, yung retirement ko, sir? How long does it take to process? Yes, sir. Ganito, Major Dar, ang processing natin ng retirement benefits ay quarterly. So, if ever na kumpleto at available lahat ng required documents, pwede ngang outright siya niyan, outright pension siya niyan. So, kasabay po yun sa pag-process ng commutation ng accrued leave na pag-receive niya nung call niya, sabay din niyang matatanggap yung pension niya the following month. So, ganun kadali. Just nagkakaroon lang ng hitches dito sa mga nire-require na documents. Madali lang pala. Akala ko kanina, tinatanong mo. Akala ko after 6 months makukuha. Following. Karamihan siguro nang inaabot ng 6 months kapag may by batch kasi ang nila yan, ang pag-process. May number ng batch. So, maximum na siguro yung 6 months na yun. Pero kung kumpleto, madali lang napupunduhan po yan. Hindi kasi mapalad nga yung henerasyon ngayon dahil ika nga yung malasakit, no. Again talagang lagi natin kasama yan dama natin sa mga nag-aaturga sa ating lahat, kasi babalikan ko po yung kabataan ko nung bago lang naging pensioner ang aking daddy, no. World War II veteran. Talaga pong nakakaiyak magproseso general ng mga dokumento, no. So we are very fortunate. We have this computerization, automated pension system. Meron pa tayong mga body, no. Ito pa lang yung pulis ko, sagot ko, yung active personal body. Pensioner ko, sagot ko, ma'am. Pensioner ko, sagot ko. Pensioner ko, sagot may ko. Rin pala to, General. May challenge din pala to, no? Tulad ng nabanggit ng aking co-anchor kanina,
parang pag hindi mo natagpuan, you have to go back and forth Hanapin para siya. talagang malocate mo siya, no? If he or she is still existing, ano? Ma'am Flory, ang kuan po yan nangyayari sa mga malalaking cities, malalaking municipalities. Kasi siyempre, ilan lang yung pulis natin, sinasabay po yun sa kanilang patrol duty, yung pagpasyal doon sa ating mga pensioner. Doon sa mga malalaking syudad, medyo mayroong challenge nga doon, ma'am. But for those for third or fourth class municipalities, madali lang matukoy po, ma'am. Okay, meron akong magandang tanong kay director, no? Kaya lang sabi nga natin ano, although director is ano parang ano lang niya nung pwesto, no, as the director ng PRBS. Pero nais kong tanungin sa kanya if recorded, ano, if was there an incident, no, na during the pangangalaga nitong ating mga active personnel body, was there an incident na meron silang natuklasan na hindi na pala yung pensioner na yon yung tunay na pensioner? Bago natin ipasagot yan kay Director, tayo muna po ay mag-i-station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Puro na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. Okay, muli po nagbabalik ang inyo bang lingkod, Glory Gavitan. Siyempre, ang aking co-anchor, si Police Major Agmalio, at ang The Game Changer. Approachable, presentable, dependable, Acting Director, PNP RBS, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Yung natanong ko kanina, partner, ano, kay Sir, yung challenges na nasasagupa nitong ating mga active personnel body, yung pensionado, sagot ko. Was there an incident, sir, na may na-encounter sila na yung pensionado ay hindi na pala yun? Go ahead, sir. Ma'am, sa almost 1 month po natin na pag-upo dito, wala pa po tayong na-encounter. But records, based on records natin sa kasalukuyang taon hanggang September, from January to September, nagkaroon po tayo ng 2,323 na disqualified pensioners. So, nakasave po ang ating pamahalaan ng 80.4 million na pondo na save. Okay, out of these 2,000 disqualified pensioners, sir, ano po yung maraming naging commitment ng kaso nito? Is this, manghuhula na ako ng isa, falsified document, am I right? Isa po yun, ma'am, isa. Yung major na di-disqualified, ma'am, yung death, ma'am, death. Okay. Yan ang medyo malaking disqualification. Yung iba yung remarriage, yung iba yung nabanggit nyo, ma'am, at yung iba yung nagkaroon ng decision yung kanilang kaso nung nakaretiro na po sila, ma'am. Oo, yung pala, no? Hindi, syempre, tayo naman, ang programang ito is more on education, familiarization, ano? Tulad yun, yung ang isang pulis pala na nakasuhan, tapos naka-retire at nag-enjoy ng benefits, but once lumabas ang desisyon ng korte, ay mapuputol din yung kanilang ano. Kaya sa ating mga pulis, paalala palagi, maging good boy. Good boy. Anyway, we have 5 minutes after 1 o'clock. This time, si Sir naman,
si General naman yung bigyan natin ng pagkakataon. Ngingiti-ngiti yung aking partner, sir. Sumobra talaga yung yung kahahanga niya at katititig dito sa November 30. Kasi, Director, it falls on holiday daw. Tuesday, ma'am. Tuesday. Ay, Tuesday! Nako, aalayan natin. Tuesday na naman pala yung holiday. Okay. Sir, syempre sabi nga namin as the previous district director, ngayon si Colonel Ibay na no? As the previous district director of Manila Police District and a good friend of us. And also now, the director of PRBS, no? Nais nating alamin yung napakarami pang magagandang plano, programa at nais ipakatuparan ano, ni General sa PRBS. Uulit-ulitin ko, lalo para lalo pang mapagaan no yung ikang serbisyo ng PRBS sa mamamayang Pilipino. Go ahead, sir. Ma'am Flory at Major Dar, maraming salamat po muli sa pagkakataon na binigay niyo sa amin, pati na po sa ating opisina sa PNP Retirement and Benefits Administration Service na maipaabot sa ating mga mamamayan ang kasalukuyang programa ng ating PNP. At yung mga gagawin pa po natin dito, uulitin ko po ma'am na yung pag-aalaga sa ating mga retirees, mga beneficiaries na dapat po ay serbisyong madali, serbisyong napapakinabangan kaagad at serbisyong hindi na nagpapahirap sa ating mga retirado. At pangalawa po dyan ma'am ay yung pagtututukan po natin itong mga tao natin na gawin nila ng maayos ang kanilang trabaho dahil ang mga tauhan po natin wala naman niyang ibang tinitingnan kundi ang kanilang leader. Pag ang kanilang leader ay nagpabaya, matututo rin po yan magpabaya. Pero pag nandyan palagi yung leader, binabantayan niya yung mga tao niya, inaalagaan niya yung kanilang kapakanan, wala pong dahilan ng ating mga tauhan na maggawa ng masama or magpabaya sa kanilang mga kanya-kanyang trabaho. So, bilang director po ng PRBS, patuloy po tayong gagawa ng mga hakbang, patuloy po tayong mag-i-innovate, patuloy po tayong makikilinya sa programa mula po sa ating national office hanggang dito po sa mga kasulok-sulukang bayan ng ating PNP. Yung mga retirees po ay ating sisiguraduhin na inaalagaan ng ating mga tauhan po. Okay, bago ka magpaalam, Director, ano, nais din nating hingin yung ika nga, no, if you have your access points like yung FB page, numbers, how to access the PRBS. Sir, please go ahead. Yes, ma'am. Align din po tayo sa ating mga social media accounts. Yung PNP, Retirement and Benefits Administration Service lang po ang kanilang itatype or PRBS, lalabas po yung ating Facebook page. Sa YouTube, nandun din po tayo. Nandun din po ang ating mga advisories at ating mga announcements sa ating mga constituents po, ma'am. So this time we will be asking for your parting message, sir. Advance na, no? Advance happy birthday, pero Yes, sir. November 30, Tuesday daw yun, ano? Una po, maraming salamat pong muli sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon na kayo ay muling makadaupang palad, ano? From being the previous district director of MPD, ngayon, tayo pa rin, ano? Yung pinagbigyan ni Sir being the director of PRBS. Sir, maraming salamat po sa pagkakataon. Please go Thank you ahead. din po, ma'am, lalo sa Lingkod Bayan program po natin. Siyempre, kay DDDO, no, na sabi nga ni Sir. Hindi ko natandaan yung sinabi ni Sir, or no, Ranger. Go ahead, sir, go ahead. Ma'am, muli, salamat sa inyong dalawa dyan ni Major Dar at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa Lingkod Bayan program. Ang inyo pong lingkod ay patuloy na gagamitin yung ating pinagkaloob sa atin ng Panginoon na potensyal upang i-share sa ating mga mamayan, sa ating organisasyon
para lalo pa natin matulungan ang ating mga retirees, mga pensioners po sa sarili natin at sa personal na paraan po. Okay, God bless. PRBU Uno Ilocos Region is watching, General, ano? So, once again, maraming salamat Maraming pong muli salamat, sa sir. pagkakataon. God bless you, sir. Na advance happy birthday, sabi ni Major. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, inyo pong napanood ang butihing director, acting director ng PNP Retirement and Benefits Administration Service, the game changer, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Oo naman, partner, na-monitor natin talaga yung career ni Sir, ano? Napaka-aktibo, walang dull moment, ano? Yung kanyang page, the game changer, ano? Hanggang ngayon naman. Kaya lang kasi akala ko, ang naibigay kasi sa aking picture medyo malungkot. Oo. Pero hindi. When I saw him again, ayun, nandun yung bright smile niya. No? Okay, ngayon magsalita ka. Kanina ka pa ang tinititigan mo yung birthday niya. Robin, ang tinititigan niya kasi yung birthday, kasi holiday daw. Tapos, Martes na naman. Maraming salamat syempre, no? Sa mga patuloy pong nakakasama ng Lingkod ng Bayan Kaagapay ng Mamaya sa ating mga viewers, sa listeners, no? Sa mga nagsusuporta sa amin. Kanina, partner, nabanggit ko yung Marian Pilgrimage, no? Na iba't ibang lugar sa ibang bansa yung pinuntahan nila. Thank you very much dito sa mag-asawa, no? Partner, talaga inuwan pa nila ako, no? Ng Wow. Holy Water, ng Mama Mary. Daming souvenirs coming from the pilgrimage. Thank you po. Thank you po. Parang ika nga ay from the bottom of my heart. Nakakalakas ng ano yan ng kalusugan. Kanina akala ko tinatanong mo kay General kung gaano kahaba yung pila. Kengkoy ka talaga no? Go ahead. Opo, ma'am. Ay, tunay nga po na isa sa mga finest na officer sa PNP po si Sir Dizon. Ano? Nakikita naman po natin sa magpapaalam na yata ako, Ma'am Flory. Diba? Mahaba-haba pa yan. Mahaba-haba pa yan. Ngayon batiin, may mga gusto mong batiin. Actually, may mama. Ako syempre, magandang hapon sa lahat ng staff ng DDDO-NPD, no? Sa aking kababayan also, kay EPD, Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. And syempre, sa DD ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. And si ano nga pala, no? Hi, sir, kay Police Brigadier General Kirby Craft. Okay, sige, go ahead. Muli po, magpapaalam na po ako. Mula po sa kapulisan ng Eastern Police District, sa pamumuno po ng ating District Director, walang iba kundi si Police Brigadier General Attorney Wilson Asueta. Ang Eastern Police District ay laging magbibigay ng may malasakit na serbisyo, respeto at profesionalismo. Kahit saan, kahit kailan, sagot namin ang iyong kaligtasan. Yan ang tatak ng Team Pamamarisan. Paano yan? Di ka na makakabate ng birthday song, kaprasong birthday song. Nagpaalam na siya. Hindi ko naman sinabi magpaalam. Sir, nagpaalam na si Major Agmalio. Okay, nais lang natin alayan ng maigsing birthday song. Kasabay ng ating pagpapaalam. Happy Birthday po sa lahat ng nagdaraos ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Nobyembre. November 1, kay Attorney Bob Paig, Executive Director ng LTFRB. Kahapon si Ma'am Sing, yung aking anak na lalaki sa 17. And the final is November 13, no, kay Police Brigadier General Andre Dizon. So once again, maraming salamat po. Isang oras na naman tayo nagkasama-sama sa technical. Thank you, Engineer Arnold. At syempre sa aking co-anchor at sa ating mga PNN, EPD, NPD police reporters.
Ito po ang inyong abang lingkod, Flory Gabitan. Magkarinigan po tayo muli sa darating na Martes. Magandang hapon, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated